Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. In my past episodes, I listed and shown you my top rare variegated and golden leaves varieties that are grafted and rooted. Today is another episode wherein it is going to be divided into topics which are interrelated together. Kaya naman tara, samahan mo akong ibahagi ang dalawang paksa ngayong araw. These are my bougainvillea varieties na gagamitin natin for today's video, and some are familiar varieties dahil na-feature ka na in the past. And some are new dahil one of our topics today is to introduce yung 3 new varieties sa aking mini bougainvillea garden collections. And these varieties are new and top rare sa market ngayon, and they are still a bit pricey kahit na small size lang ito. Unahin ko na sa listahan ay si variegated watermelon kiss na isa sa mga sumikat na old variety dahil sa variegation niya. Imagine nyo guys, kahit na sobrang liit pa lang niya ay madami lang nagkakagusto sa kanya at naghahanap. Well, hindi ko naman masisisi ang madlang people dahil maganda naman talaga ang variegated watermelon kiss, even yung green leaf version niya. And to be honest, she is one of my favorites dahil sobrang sipag niya mag-flower, and later on ipapakita ko sa inyo yung green leaf version niya ng watermelon kiss. And right now, aside sa variegated version niya, lumabas na din yung golden watermelon kiss which I don't have yet. And another variety na mabenta nung unang lumabas ang kanyang green leaf version ay si Golden Raw. And now, nagkaroon ito ng variegated version which is called variegated Golden Raw. And ang ganda ng variegation ng dahon ni variegated Golden Raw, and nagustuhan ko siya kasi one of the collections na ginagawa ko is variegated leaves. Itong si variegated Golden Raw is cheaper than the variegated watermelon kiss. They are both grafted or small grafted, but this one is far cheaper and mas maganda ang growth nito. And finally, yung last top rare na ipapakita ko ay si variegated foxtail yellow. Sobrang lush nito dahil 4 scions lang naman ang nakalagay dyan sa maliit na rootstock. So root grafted siya. And what is maganda about this bougainvillea ay nabili ko lang siya ng cheap price. And it is cheaper than the 2 varieties earlier. The fact na 4 scions na ito and yung first 2 are 1 scion lang. Diba? Sobrang sulit na ito, and sabi nga ni seller, yung real price nito ay nasa 4 digits pa. Tapos pala, there are 2 versions ng variegated foxtail yellow. Ito yung una na version na meron ako, which came from the northern Luzon, and another one ay from southern Luzon naman. Ito yung pinakabago. So yung second version is called BH foxtail yellow, and iba yung variegation ng dahon nun. And I want din yun na magkaroon ako kasi maganda yung variegation ng dahon niya. And I don't know yet if may available na grafted BH foxtail yellow na sa market. And I am currently looking and asking sa mga sellers na kakilala ko. As promised kanina, ipapakita ko sa inyo yung green leaf version ng mga na-feature kong 3 varieties ng bougainvillea earlier. Ito si foxtail yellow, si golden raw, and watermelon kiss. And yung watermelon kiss ko na nandito is medyo nag-iba ng konti yung dahon niya dahil naging golden siya. But I am assuming na may chlorosis lang ito, and kailangan lang niya ng iron fertilizer, which is yun ang gagawin ko if sa mga susunod na araw, and imo-monitor ko if hindi magbabago yung kanyang dahon, if talagang green leaf ba siya or magiging golden leaf na siya. So ayun. Dahil diba may golden leaf version na itong si watermelon kiss na lumabas, and I think dumaan na ito ng 3 generations, so yun na yun talaga yung tinatawag na golden watermelon kiss. So yung next topic naman natin is all about grafted bougainvillea.
And this is very helpful din ngayong panahon ng tag-ulan at tagbagyo. When we graft ng bougainvillea, we always use ng grafting tape, diba? And that grafting tape plays a very huge part sa success ng grafted bougainvillea natin. Dahil siya yung instrument para magdikit palalo yung sayon and the RS. And also to protect yung sayon from drying. Tapos siya din ang nagbibigay ng support sa sayon natin while nasa stage siya ng recovery. Meaning, siya yung nagbabind para mabuhay yung ating sayon na ilalagay sa RS. And at the same time, alam nyo ba na yung grafting tape na yan ay pwede ding mag-cause ng pagkasira at pagkabulok ng buhay na sayon? This is true depending on the circumstances gaya ng laging nababasa tulad na lang ngayong season ng tagbagyo and tag-ulan. Since laging basa ang ating mga grafted bougainvillea and the tendency is yung water retention sa part na may grafting tape ay matagal matuyo. So dito nagsisimula na magkaroon ng rotting. And that rotting, dyan nag-uumpisa ang pagkasira ng ating mga grafted bougainvillea. So ano ang pwedeng gawin? Ang gagawin lang naman natin is tatanggalin natin yung grafting tape ng ating mga grafted bougainvillea. Lalo na ngayon na season na naman ng tag-ulan. This is only applicable if yung grafted bougainvillea nyo are palaging exposed sa ulan dahil pwede naman na hindi tanggalin if nasa shaded area naman. However, there is an instance din na kailangan talagang tanggalin yung grafting tape kahit pa hindi ito nababasa palagi ng ulan. Which is yan ang ating pag-uusapan naman later on. But for now, dito muna tayo sa grafted boogies na exposed sa tag-ulan or sa mga water. At bago tayo magpatuloy and habang nagtatanggal tayo ng grafting tape sa ating grafted bougainvillea and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea grafted varieties. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalo-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. If you are going to ask me, di ba support yung grafting tape? Yes, that is a support, pero there are other ways naman to support yung mga bougainvillea natin for grafted and rooted ones. You can use tulos as support, especially during rainy days and tagbagyo days pag malakas ang hangin. So yung tulos, siya ang magsisilbing poste or foundation niya. And I have a video on how I use tulos as support sa mga bougainvillea plants ko. And watch nyo yun guys. And yung next topic natin is yung grafting tape. Pag di tinanggal ay pwedeng masakal yung sayon na dinugtong natin. And yung mangyayari is hindi lalaki yung sayon, so hindi magiging maganda yung growth niya dahil hindi nakakahinga at hindi maganda yung daloy ng nutrients. Isa sa mga napansin ko is hindi nagiging proportionate yung stem and sayon pag stem grafting ang ginawa. Mas manipis yung stem kesa yung sayon. Ganyan yung napansin ko sa grafted kong si Dilima Pink na stem grafted. Nasakal yung sayon and hindi naging proportionate, which ang tendency ay may possibility itong babali. Kaya ang solusyon dyan ay tanggalin yung grafting tape and again, lagyan ng tulos as support pag kinakailangan or kailangan talagang lagyan. And by the way, yung tulos na ginamit ko sa video ko are different types. Like gumamit ako ng tulos gawa sa kawayan,
tulos na plastic na nabili ko online sa Shopee, ganyan. Tapos ang ginawa ko din ay yung tulos using bougainvillea cuttings itself. So dual purpose yon kasi tulos na siya, and at the same time pwede pang mabuhay na pwede magkaroon ka ng another bougainvillea or propagation ng bougainvillea. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at magkakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!